Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, December 2024. Maraming salamat una sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aime. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Kuha tayo ng 5 lang ito. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi sa iyo. Maaaring ito isa vice versa, maaaring energy mo, energy ng person mo, energy na ang malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Yung share on intuition, lawakan natin. Wow, rainbow! Lawakan natin ating isipan. Distract kay rainbow ah. Kung hindi sa inyo, hindi sa inyo. Ilan na to? Isa pa, sorry ah. Ayun na. Ayun na, ayun na. Virgo. Tabi ka muna. Unahin na natin sa Winchim. Peace and harmony. Okay, by December is magkakaroon na kayo ng peace and harmony. Kumaga magiging panatag ang lahat. Yan, no? And we have the rainbow. Siyempre, the rainbow. Alam mo naman, di ba? There's a rainbow after the rain. O, di ba? The most difficult part of the situation is over. Magtatapos na. Kung saan man parte yan, o halimbawa, may taong may mga sakit sa buhay mo, o may mga sadness, ganyan, magtatapos na yan. Kung ano mga sitwasyon na ano yan, magtatapos na yan. You have the skull, hidden secret can harm you. Okay, ibig sabihin, may mga sitwasyon pa rin na maaaring nasa utak mo na nakakapagpapa-hurt sa'yo, or nasa bungo mo. Sabay sa bungo ate, ano ba yung bungot? Kasi bungo siya, oh. Kumbaga, merong mga lihim. Okay, halimbawa, ganito ha. Merong nasa utak mo. Ate, walang utak yan eh. Bungo pala to, okay. Ibig sabihin, merong tumatakbo sa bungo mo na maaaring na-hurt ka or you are still in pain. Pero you try your best na maging peace and harmony ito. Kung maging masaya. No? Kumbaga, alisin mo to. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Kung ano man to. Kumbaga, tama na. No? Maaring meron pang matitira sa'yo. Also, the crap cup, dissatisfaction with life. Yan. Siguro, ito yung tumatakbo dito, no? Yan. Sigurahan din yung sitwasyon na maaring may mga maganap by December na dissatisfaction sa buhay mo na maaring iisipin mo siya. Ay, ate, wala nga utak yan eh. Nadidistract ako kasi ito kay bungo eh. Hindi, kumbaga, visit na bungo to. Ganyan. Nandito kasi sa mo, nadidrain ka. Oh my God, nabubulol ako. Ibig sabihin, may mga dissatisfaction in December na madidrain ka. Kasi diba, tuyot siya. Yan, maaring ikaw is madrain. Maaring yun is, maaring nasa iisipin mo siya, ganyan. Maaring may mga mawasak, matapon, something disappointment. Kung ano man yung disappointment na yan. No? Sa buhay mo. And also, we have the handshake. A meeting with a stranger could be important. Sinasabi rin dito na ingat ka sa handa. Yes, kasi kung titignan ko dito si Han, ingat ka sa hand, no? Maaring ikaw or there is someone here na masaktan, no? By hand. Ganyan. And ingat ka rin sa pakikipagkamay, no? Nakita ko dito. Baka yung pakikipagkamay mo, may virus yun. Diba? O kung saan humawak yun. Ingat ka lang. Pero when it comes dito, is sinasabi nga din, there's a hope. Mas maganda daw na, maaaring may makikilala ka? By December, siguro may makikilala ka. Or, may kokonek sa'yo na hindi mo kakilalang tao. Ganyan. May kokonek sa'yo. Sana hindi ito yung tao na magbibigay sa'yo ng dissatisfaction or maaari ito is kasama mo na tapos mag-dissatisfaction ang mangyari, di ba? Okay naman. Kasi stranger kasi ito ibig sabihin bagong tao. Maaari may bagong tao na makakasalamuha ka or makikilala mo by December. Kuha tayo ng first week hanggang 5th week, no? Kasi ang 5th week mo is parang 2 days na lang ata siya, something ganun, or 3 days. Tingnan natin, first week of December by Virgo. Mas maganda daw na may makilala ka na ibang tao. Baka mayroon kang makikilala.
na hindi na bagong tao dyan. First week ni Virgo. Anong meron sa first week ni Virgo? First week ni Virgo. Please show me. The Four of Swords. Teka lang, parang napipi yung baraha ko. Second week po kay Virgo. Please show me. Ano po yung second week ni Virgo? Kamusta ang second week ni Virgo? The Knight of Pentacles. Ang third week ni Virgo. Kamusta ang third week ni Virgo? Transformation. Kamusta po ang pang fourth week ni Virgo? Please show me. Fourth week ni Virgo. Uy. Seven of Wands. And pang fifth ni Virgo. Fifth week po ni Virgo. The Devil. Pinagano ko talaga. The Devil. Okay. Tingnan natin ang iyong first week. Tabi ka muna, Devil, tsaka 7. Okay. We have the Air in Libra. Bakit 4 of Swords ang first week ni Virgo? The Knight of Pentacles. We have the Earth. Ikaw to. Then we have the 8. Ikaw na naman to. About what? Ano yan? We have the Air. And the Wheel of Fortune. Uy, ang ganda! Oo, ang ganda. Okay. In the first week, is nakikita ko dito, is mas more kang marirelax this time, no? Kasi why? Nahandito ka na sa sitwasyon mo na unti-unti nang magkakaroon na sa'yo ng development. Kasi we have the Wheel of Fortune, ibig sabihin, unti-unti nang magkakaroon ng new beginning sa buhay mo. No? Handito na rin yung situation na it's very good. It's very good. Sabi ko, it's very good. Sa tinagal-tagal man daw ng panahon, ngayon ka lang marirelax, no? Kumbaga, may mga magtatapos na sa buhay mo. Maaring ito is may magtatapos ng pag-aaral. After a year is 1 year na lang matatapos na sa pag-aaral yung anak ko, yung kapatid ko, yung apo ko, o yung sarili ko. Okay? Handito yung sitwasyon na there's a new beginning in your life. Isa rin to, a beginning of your life is ibig sabihin, may cycle sa buhay mo na pag-uumpisang muli. No? Umpisa ng bagong opportunity again, ganyan. No? Dito sa first week mo, kumbaga, maaring din to sa iyong first week is, ang nakikita ko sa iyo is, maaring may matatanggap ka dito na pera, valuable things, a gift, ganyan sa iba ha. Tapos, may papasok na pera sa iyo. Siyempre, sahod na yun ate, oo nga naman. Diba? O kaya may bonus, oh my God, siyempre, diba? Sa iba naman sa inyo, is meron daw isang situation ako na nakikita sa inyo na halimbawa, kasi it's beginning kasi, papaliwanag ko para mas maintindihan nyo ha. May parte ng buhay mo na pag-umpisa. Halimbawa, tapos na akong magbayad ng utang. Ganyan. Tapos na yun, di ba? Ibig sabihin, is the time to make a new beginning. Halimbawa, sa trabaho mo naman. Halimbawa, sa trabaho mo, dati, nahihirapan ako sa trabaho ko, pero ngayon, yung paghihirap na yun is tapos na. Yung mga ganun. Ako nakita. It's more on relaxation ngayon. It's more on magkakaroon ka doon ng mental peace in the first week. Sa nakita ko dito, nandito ka na rin sa sitwasyon na maraming daw na mga new idea ako na nakikita sa iyo. Mga new idea na papasok sa isipan mo. Kumbaga, mas more ka daw magkakaroon ng knowledge. Kumbaga, mas more ka siguro magre-research, baka may pag-aaralan ka, o may mga bago kang pag-aaralan this time, o kaya may mga bago kang i-research, something ganun ako nakikita. O kaya naman sa iba naman sa inyo is more on idea, new beginning of idea, and also in the first week din is, iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga bagong makikipag-usap sa inyo. Makikipag-usap. Ganun. Bago or nakakausap mo na siguro sila, ganyan. May makikipag-usap daw sa'yo.
Baka sa inyo, baka may pag-aaralan kayo or thirst of knowledge ka lang talaga. Ako nakita dito. Sa ngayon din daw is nakikita ko dito, siguro handun na yung when it comes to your money kasi is more on developing, ganyan. O kaya naman, mas ka magbibigay ng effort sa trabaho mo o kaya sa mga ginagawa mo this time. Kumbaga, mas more ka na siguro magiging practical this time. Ganun nakikita ko dito. Kumbaga, pag-aaralan mo na ng maigi yung mga dapat mong pagkagastusan, mga dapat mong gawin, mga dapat mong kung paano mo ilalabas yung pera mo, ganyan. Magkakaroon ka na siguro ng listing ng mga ano mo, pagkakagastusan, no? Ganyan. Kumbaga, kikilos ka in a practical way. Ganun. Also, there's a prosperity and abundance ako nakikita sa'yo. It's more on stability, no? In the first week, it's more on stability kasi it's more on relaxing ka. Ako nakita dito. Yung iba naman sa inyo, siguro andito kayo sa sitwasyon nyo na mas more kayo magbibigay ng rest. Yan, magre-rest kayo, magbibigay siguro kayo ng time sa sarili nyo, magre-recharge siguro kayo dito. Yan. Kumbaga, handun na yung mag-post a break ka muna for this time. No? Pero handun ka pa rin sa you're looking to a social media, YouTube, Facebook, ganyan. O kaya may mga pag-aaralan ka, mga ganyan. O kaya may mga iisipin ka ng mga new ideas for your prosperity, ganyan. And tingnan natin ang iyong second week. Maganda yung ano mo. Hatakin ko muna to. Hatakin ko pa siya. Dito rin is meron akong nakikita dito na maaring may makikipag-usap sa iyo. May makikipag-usap sa iyo dito. Maaring bata na nag-aaral, or anak, or kapatid. Ako nakikita. Pwede rin sa iba sa inyo is asawa. No? Maaring makikipag-usap sa sayo because of hindi ko alam kung basta may makipag-usap sa'yo na related ang money. Ganun. Baka may pagkakagasto. Tingnan natin ang 9 of Pentacles. Second week is the 9 of Pentacles. Kumbaga yung pananahimik mo, bubuwagin. Bubuwagin eh. Sabay ganun. Andito kasi rin also, mai-inspire ka raw. In the first week is may mga isipin ka na makapagpapa-inspire sa'yo, ganyan. Mga new ideas, ganyan. May mga tutubuan ka ngayon ng mga bagong new perspective or mga bagong pananaw sa kinabukasan mo this time. It's good kasi nakikita ko yung you're thinking for the future dito. Very good yun. 9 of Pentacles po siya. Second week is the 9 of Pentacles. Bakit po? This is Taurus, Virgo, and Capricorn. Go, tuy! 9 of Pentacles. We have the 4 of Wands. About what? We have the 4-4, oh. Ayun, ganyan, oh. Diba lumabas na to dito? Tapos, diba lumabas si Pentacles dito? Lumabas na dito. Lumabas pa dito. Tapos, si 4 dito lumabas, oh. Kaya sabi ko, parang parehong lumabas. Sabi ko, gano'n, ano ba yan? Guluhan ako dun, ah. About what? Pwede explain niyo po. Sabay gano'n, haloko na. Okay. Explain ko na, ha. Okay, in a second week sa'yo, is nakikita ko dito, is magiging komportable ang buhay mo. Yes, it's more on peace. It's more on peace. May mga sitwasyon na you will accept. No? May mga sitwasyon na magkakaroon ng healing. Yan, may mga sitwasyon na
Ay, sinabi ko na ba? Hindi pa ate. We have the fire. We have the fire pa rin. Fire in Aries. And we have the air in Libra. The Five of Pentacles na Earth in Taurus element. And we have the air in Libra again. Alam mo naman ang once, diba? Fire yun eh. Leo, Sagi, and Aries. And also, nandito ka naman eh. Nandito kasi Pentacles ka, diba? Okay, when it comes to, is the second week. Sa second week is magkakaroon ng happiness. Kumbaga, magiging happy yung family, ganyan. Siguro, may mga happiness. Kung magkakaroon ng stable, happy family sa'yo. Magkakaroon ng stability this time. Bakit ba ate palagi ba kaming magulo? Hindi naman. It's more on happiness. Siguro may mga celebration, may mga, makakaramdam ka ng excitement or saya this time, no? Andito yung panatag, yung pamumuhay mo in a second week. Also, first and the second week, panatag ang buhay mo. May mga sitwasyon daw na matatapos na. Yung mga hardship mo, kung dati is, it's always a 5 years, 5 to 3 man yan. 3 to 5 years or weeks man yan or months man yan. Ang ako nakita dito is after na mga paghihirap, after ng mga sadness, after ng mga feeling mo, nag-iisa ka, o kaya after na mga hardship, ganyan, struggle, hardship mo, this time daw is magkakaroon na daw ng positive outcome. Yes, may mga positive outcome sa'yo, sinasabi dito. And then, magkakaroon ng mga acceptance. Kumbaga, the luck is in your side this time. Kumbaga, magkakaroon ng mga development to your family, to your work, to your health, no, sa family mo, also sa health nila, sa sarili mo din, if you have, merong magkakaroon ng mga recovery. Kung dati is sadness yung family mo, o kaya sadness yung relationship mo, sadness yung work mo, yung kaparehan mo, this time is hindi na raw. It's more on development. Ako nakikita dito. And sa iba dito is, yun nga, magkakaroon daw ng mga forgiveness. Yan. Also, after 3 years, 5 years man yan, if there is someone is left you in the cold, or iniwan ka sa ere, na feeling mo nag-iisa ka, this time, after 3 months, 3 years, or 3 weeks man yan, 3 days man yan, there's a reconciliation ako nakikita dito. May reconciliation, and kumbaga mayroon ako nakikita na may makipag-usap nga sa'yo. Pare magkakaroon ng pagbabate, no? Ako nakita ko, nagkaroon ka ng conflict o hindi kayo nakakaintindihan in the past, itong taon na to, is ngayon daw, is medyo nakikita ko na, is 3 to 4 or something ganyan. Maaring 3 days, 3 weeks, ganyan. 4 man yan. 4, something ganyan. Ako nakita, magkakaroon daw ng pag-uusap na. Ganyan. Kumbaga, dito na yung magiging okay kayo. Actually, magiging okay kayo. And also, nakikita ko dito na in a second week also, meron daw achievement ikaw na siguro in a long term, di ba dito nga Bungo, di ba? Yung sinasabi ko dito. Yun nga, yung mga dissatisfaction mo, maaaring mariresolbahan niya. Mariresolbahan siya. Sorry Ang nakikita ko dito, about that dito. Yung mga nahimlay is muling mabubuhay. Nahimlay. Ate Aswang. I-welcome mo to, no? Kasi there's a luck. Tingnan ko nga kung ano about ito. Pwede i-explain mo sa akin to. Kasi yung mga you getting over the worst na. Matatapos na yung mga worst ng buhay mo eh. O kumbaga yung mga pain mo, matatapos na yan, ma-release na yan.
magkakaroon ng forgiveness or the healing and recovery and yung dating emotions mo, hindi eh. It's more unsuccessful to eh. How about, yun nga daw, yung dati daw, kung ikaw daw is dati natatrap ka sa isang sitwasyon, oo. Kumbaga, dati daw is natatrap ka sa isang sitwasyon. We have the, Air and Gemini, and we have the Earth and Capricorn. Kung ikaw daw, means, dati is natatrap ka sa isang sitwasyon mo sa buhay, natrap ka, na-stuck ka, nagkakaroon ng restricted, or nalilito ka, mga nakaraan daw sa'yo. No, ngayon daw, this time daw, is hindi na raw. Kasi, marirelease mo na daw yun, makaka-escape ka na doon, and makakaramdam ka na daw ng freedom this time. No, kumaga magkakaroon sa iba sa inyo ng clear mind, or magkakaroon na kayo ng mental strength na magpo-focus na kayo sa pera nyo, sa sarili nyo, sa family mo, ganyan. No, kumbaga doon na yung sitwasyon na yung pagiging makasarili mo siguro, no, yung pagiging makasarili mo sa mga nakaraan, o hindi man ikaw, or vice versa, ganyan. Ang nakita ko dito is mas more ka na daw, kumbaga mailelet go ka kasi. Mailelet go ka, or andun na yung, ano ba to? Maybe you will share or giving, love to others, or support to others, ganyan na. Supportive ka naman, actually, Virgo, sa nakikita ko dito. Pero, yung dating, siguro, when it comes to money, siguro, is more on magsisave ka na kayo ng money this time, by the second week, no? Kumbaga, mas iisipin mo na, yun nga, practicality, siguro mas iisipin mo na ngayon yung pagiging practical na tao. Ganyan. Magtitipid ka siguro dyan. Siguro magtitipid ka. Baka naman sige ko magtitipid ka by the dali lang, anak. Mumuka, tingnan mo, ano yan? Orange pa sa nguso. Ay, Diyos mayo. Ano po yung sa third week? Kasi it's more stability, success and prosperity to. Maaaring magkakaroon nga ng mga surprise parties, coming home, i-welcome mo na yung excitement ng buhay mo, as in magiging masaya siya. No? Also dito is is para may mga parties in a 4 days, 4 weeks. Kasi nga pala yun, Siyempre, ate, Merry Christmas, tsaka New Year. Yun na nga. May mga celebration kasi ako nakita. May getting together, actually. May coming home sa iba. Or maari ikaw is you welcoming yourself in your home again. Mga ganun. O kaya, basta coming home. Baka may parating na galing probinsya, galing ganyan. Tingnan natin yung transformation mo. In that third week, ano yan, transformation? We have the fire, the water in Cancer, the earth in Taurus. Ano yan? Mga anak, hindi pa. Uy, the sun. Uy, ini. In the third week is more on happiness. Yes, it's more on happiness. Ang nakita ko ito, you will harvesting. No? Meron ka isang situation na ma-harvest mo in the third week. Yes. Ang nakikita, sabi ko yes. Bigay yes. May mga biglaang mangyayari. May mga biglang makikipag-communicate sa'yo, o kaya is magkakaroon na ng kaliwanagan, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring may tao na dito na ikaw or vice versa ha, may tao na dito na magkakaroon kayo ng banding, or may biglang makipag-usap sa'yo, ganyan. Maaring asawa mo, ganyan. Magkakaroon na ng nagkakaroon kayo ng saya. By the third is there's a happiness. Ano ba yung third? Tingnan natin. Christmas na ba yun? Bakit may puro saya ka? 1, 2, 3. Pang port pala yung baka kasi wala nang pasok yung mga bata. Sabi ganun.
Baka wala na kasi mga pasok. O, di ba? Baka ganun. Kasi puro sayak eh. O kaya baka may mga bakasyon na tingnan natin. Ano pwede nyo explain sa akin si ano? Kasi ano daw eh. About what? Okay. Explain. Okay. Thank you. We have the fire and Sagittarius. We have the fire, Aries, Virgo. Aries, Leo, Sagittarius. I have the air, ha? Alam niyo naman yan. And the night. Okay. In the third, is nakikita ko dito, is you are harvesting. Ako nakikita, because it's more on happiness. Maaring ito is related to your money or related to your karelasyon, no? So nakita ko dito. Magkakaroon ng transformation kasi maaring sa'yo or sa person mo or sa paligid mo. No, ako nakikita. Kasi magkakaroon siya ng transformation kasi magkakaroon na ngayon ng more on pag-uusap, banding. Ako nakikita dito. And may makipag-usap daw sa'yo. Ikaw, ata, or someone ang gusto makipag-usap sa'yo. Pero may mga biglaang mangyari. May biglaang banding, may biglaang getting together, may biglaang pagkakaisa ako nakikita sa'yo kasi it's more on happiness ako nakikita dito. Maari may mga activity ka na gagawin, no? Ganyan. Siguro, nakita ko dito, maaring may mag-aaya sa'yo, no? Na lumabas. Ako nakita dito. Pero it's up to you kung gusto mong lumabas. Maaring aayain ka nito kasi may pag-uusap ako nakikita na maaring pag-aaya or activity ka na gagawin kasama itong taon na to, no? Sa nakita ko dito. Ikaw or siya ang mag-aaya? Oo, ganun nga. Oh. Maaring ito auto mo, di ba? We have the lovers. Oh. Baka kasama mo pa yung magulang mo dito. Kasi nakita ko parang aayain ka niya na lumabas or may pupuntahan o may mga banding kayong mangyayari. Kasi andito ka, tapos andito rin. Baka kasama yung magulang mo at saka mga anak mo. O may mga bata ako nakita. Yan, baka daw may mag-aya sa'yo. May mga happiness, enjoy, celebration. Ganyan, ako nakikita sa'yo. Tingnan natin. Naku. Ay, hindi ko na pala to kailangan. Ay, dito na lang gawin ko to. Tingnan natin ang iyong fourth week is the 7 of Wands. This is sa Leo, ha. Leo and Fire. Bakit po? Bakit 7 of Wands in a fourth? We have the 9 of Cups. The Water and Pisces. Pwede nyo pong ano sa akin? Ano yan? About what? Explain nyo pa sa akin. Sino? Sino yan? We have the air. I-ano nyo kung sino si air. Okay. In a fourth week, is ang nakikita ko dito is magiging busy yung iba. No, yung iba dito magiging busy kayo kasi may mga gagawin na daw kayo na activity. No, sa nakita ko dito. And na iba naman sa inyo is you will put boundaries, ako nakikita. Kasi ang nakikita ko dito is may tao daw. Maybe you will receive message or text message or may gusto makipag-usap sa'yo. Ako nakita. Pero ang nakita ko dito is hindi ka makikipag-usap sa kanya. Maybe you will block this person. Ako nakikita sa'yo kasi ipa-block mo siya or ikakat mo na siya sa buhay mo. Ganun nakikita ko.
Or vice versa tayo baka ikaw naman na makikipag-usap sa kanya pero ibablock ka niya or ayaw ka niyang kausapin. Kasi gusto niya is kontento na siya sa buhay niya. Ganyan. Vice versa tayo Explain niyo po sa akin. Kasi parang may tao dito na ikaw or siya is parang baka gusto niya makipag-ayos sa'yo, no? Or makipag-usap. And then, yung iba naman dito is, nakikita ko dito is kayo daw is maglilinis. No, may paglilinis ako nakikita dito. Kaya nakikita ko, iba dito is magiging busy. Kasi why? Maglilinis kayo. Maari maglilinis na kayo ng bahay nyo, maglilinis na kayo ng buhay nyo. Kung magkakaroon daw ng transformation sa inyo. Magkakaroon ng mga pagsasaayos Yan, magkakaroon ng pagsasaayos. Baka kaya kayo maging busy. And may mga ilelet go na daw kayo sa buhay niyo. May mga ilelet go na kayo or may mga pagpapasya na may i-end na rin yung iba sa inyo sa buhay niyo. Tingnan natin about sa anong ending. Oo, kasi magkakaroon sa inyo ng renewal. Kasi sa this time guys, mag-forward na daw kayo sa inyong mga plano sa buhay. Ang dami niyong gagawin in the 4th week kasi ang dami niyong ipo-priorities, ang dami niyo na ngayon gagawing task, no? Sa nakikita ko dito. Is more a renewal, is more on papahalagahan mo na yung isang sitwasyon sa buhay mo, yung mga plano mo, ganyan. Mas more mo i-explore ngayon yung sarili mo. Pwede nyo i-explain ulit sa akin to. Very good. It's good, good, good. Oo, ito na nga, andito na nga. We have the air and Gemini. Ibig sabihin is magkakaroon na sa'yo ng recovery. No, kung dati talaga, kumbaga ayaw mo na ng stress dito Kumbaga mailelet ko ka raw dito. By the 4th week is may mga ilelet ko ka na sa buhay mo. Yung anxiety mo, o kaya yung mga tao na ayaw mong kausapin, ibablock mo na, ikakat mo na, ganyan. Sa iba naman sa inyo, mas more ka na magtitiwala sa sarili mo, ganyan. Sa kakayahan mo. Kumbaga maninindigan ka na this time, no? Sa nakita ko dito, sa iba, maninindigan ka na, nakakamten mo na ang iyong mga pangarap sa buhay. Kumbaga, this also sa iba sa inyo is in the 4th week is magkakaroon kayo ng peacefulness. Pabalik na daw yung inyong courage o yung lakas ng loob, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, yung mga pag-aalala in the past is marilis mo na yun, ganun. Andito na rin yung this is a calm, in the 4th week din is yung iba sa inyo is a calmness, as in calm, recovery na to. Ganun. Magiging mas more tahimik ang buhay mo this time. Dito. Kasi may mga aalisin ka na at may mga aayusin ka na this time. No? Sakot man pa ako. Tingnan natin. Sa PIP. Kasi more on confidence ka dito. Bakit po devil? Ano yan? Sino? Wow, the Star, and the 2 of Cups, and the 5 of Cups. Naku, may nalulungkot. Lagot na. May nalulungkot. I feel sorry. Sino to? Nagsisisi. Okay. In a PIP is malaki ang mangyayaring pagbabago sa'yo. This time, sa nakita ko dito is, kasi nakita ko dito is, mas more ka magiging creative sa iba, no? Kumbaga, andito yung sitwasyon na may mga i-release ka na sa buhay mo. You are moving on and nandito na rin you are taking action. When it comes to your dreams, andito na yung when it comes to yung mga pagbabago mo sa buhay mo. Yan, may mga i-release ka na, and magkakaroon sa'yo ng revert kasi, no? Sa nakita ko to. Mas more ka magtitiwala sa sarili mo, mas more ka magkakaroon ng clarity na ito ang gusto ko. Ayoko ng ma-stuck, ayoko ng malito, ayoko ng matrap sa isang sitwasyon, at ayoko na ng frustration sa buhay, no?
Yan na nakikita ko. Andito na rin yung magkakaroon na ng forgiveness or magkakaroon na ng balancing pamumuhay this time sa nakikita ko dito. About that, tingnan natin. Uy, talaga po? Very good. Very good na, very good. May nalulungkot. Sabi niya, bakit mo ko iniwan? Di ba, sabi mo, nangako ka sa akin. Okay, tama na ang ano. Tama na ang drama. Okay, yun nga, i-release mo na yung sarili mo. Ay, we have the, ano pala, we have the water The water, the words, kailangan mo na word, di ba? Leo, Taurus, Virgo, and Aquarius. Okay. In a port, kasi andito ka na, you are moving on, no? Andito na i-release mo na yung sarili mo dun sa part na yon na sinabi ko sa'yo, magkakaroon na ng balancing. Yung mga unfinished business, tatapusin mo na yun eh. Yes, natatapusin mo. Maaring you will receive something, no? Sa nakita ko dito. May mga magkakaroon ng harmony and peace sa'yo. Mas mamahalin mo na yung mga tao na nasa paligid mo. Mas mamahalin mo na yung sarili mo. Also, you will receive something. I don't know if this is a pera or gift, ako nakita, or tulong, no? Or vice versa tayo. Pero nakita ko dito is you will receive something. It's more on happiness at the end ng December. Mas more kang magiging masaya, may mga fulfillment, happiness, achievement. Ako nakikita sa'yo. Kasi makakawala ka ni. Kasi there's a new beginning na Kumbaga, andito na yung pagtatapos ng mga problema mo sa buhay mo. Yung mga sadness, problema sa pera, problema sa health, ganyan. Ito na yung pagtatapos. This is a new beginning of your life. This is a beginning of your journey, Oh my God. Sabihin, nandito ka na sa bagong mundo mo this time. Tingnan natin. About what? By the January siguro, no? O kaya, nagpasok pa lang na saya na to. About what? Related to kay Ace of Cups? Oo, related daw siya kay Ace of Cups. Ibig sabihin, merong dito na tao na maaring magkakahiwalay kayo. May tao na malapit sa puso mo na magkakahiwalay kayo? Kung kayo in a third party, maaring ilalet ko muna itong tao na to, no? Sa nakita ko dito. Kasi, hindi ka pwede, sabi mo. Dito. If this is, anak ba ba? Pwede nyo explain sa akin. We have the Air and Gemini. About what? We have the fire in Aries. Explain nyo po. We have the fire again. We have the Wheel of Fortune, no? Sandali lang. Explain nyo po sa akin. Magkakaroon ng pag-aaway daw, Ibig sabihin, dahil sa pagle-let go na to, magkakaroon ng pag-aaway. Kasi itong tao na to is
Kasi we have the Wheel of Fortune. Kumbaga, ibig sabihin, magdidesisyon ka na sa isang bagay sa buhay mo na para i-let go mo siya. Sa nakikita ko dito. Kung nagkakaroon ka ng pag-aaway, maaaring yun, i-let go mo na. O kaya, kung there's a third party, i-let go mo na yun, tao na yun dahil sa pag-aaway kasi magdidesisyon ka na dito na para mag-focus dito sa simula mo. No? Sa nakikita ko dito. Kasi ang nakita ko sa'yo dito is mas mahalaga na ngayon sa'yo yung pagbabagong buhay. No, kung you're in a third party ha, or vice versa tayo ha. And then nakita ko dito kasi magkakaroon ka na doon ng mga bagong plano sa buhay mo, ganyan. Andito na rin yung situation na, oo nga, may third party pala. Oh my God, totoo po to? Ilalat mo na yung third party sa iba. Oo, kasi dito ka na eh. About saan si ano? Oo, kasi magkakaroon ka na doon ng awakening. Ibig sabihin, sa iba sa inyo, is magkakaroon na kayo ng, magpo-focus na kayo more to a new beginning ang buhay mo, sa buhay mo, magkakaroon na ng, ano ba to? Enlightenment sa'yo, no? Kumbaga, you will let go the past, and magkakaroon ka ng clarity ngayon, no? At desisyon o pagpapasya sa buhay mo na ito yung gusto ko. Ilalet ko na kita, ilalet ko na yung nakaraan, ilalet ko na yung lungkot ko, ilalet ko na yung mga away ko, ilalet ko na yung mga tao na hindi naman compatible sa akin. Ilalet ko na, mas magpo-focus na ako ngayon sa sarili ko. Magpo-focus na ngayon ako sa bagong sitwasyon na meron ako. Ganyan. Aalisin mo na rin yung mga puot, ganyan. Hihiwalay ka sa mga tao na hindi ka magiging gusto, o mga tao na nagkakaroon ng conflict sa'yo, o mga sitwasyon na hindi nagiging good sa'yo. Sadness man yan, stress man yan, o ano man yan. No, kasi there's a new beginning ako nakikita sa'yo, and also enlightenment, at magkakaroon ka na daw ng pagbabago ng mga decision mo sa buhay this time. Also, and you learn from the past actually. Mukhang matututo ka na this time, no? Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na ibig sabihin, naalis ka na sa isang sitwasyon na hindi na mag-work sa'yo anymore. Ang pangit nung nakita ko. Hindi ko nagugustuhan. Sige, sasabihin ko na rin. Ayoko, hindi ko alam kung may mawawala. Parang, hindi ko alam kung third party yun, okay lang. Mawala. Kumbaga, syempre, magkahiwalay kayo, okay yun. May mawawala. May tao bang may sakit? Tingnan ko. Pwede niyo pong explain sa akin. Kasi parang may mako-confine eh. Or hospital. Ano pong nangyari? Totoo po yung nakita ko. Para. About bakit po? Kailangan mo daw magpakatatag. Kasi there's a new beginning sa buhay mo. Magkakaroon ka ng frustration. Magiging magulo. About what? Nakakaba naman ako nito eh.
Anong nangyari? Bakit natatakot? Bakit po? Pwede explain nyo? Ano yung stress na to? May aalis? Explain nyo pa po. Lakasan mo yung loob mo. Lakasan ko yung loob ko. Nilalakasan ko na nga yung loob ko. Ano po yan? There's a mother figure. Bakit po? Bakit po? Hindi na kailangan. Meron daw dito na na parang wala lack of cooperation na sa'yo, lack of teamwork. May emotion, may lungkot, ako nakikita sa'yo. Ano nga? Ba't hindi ba ako i-direct? Tao na sinusuportahan mo na kailangan niya ng pag-aalaga. Magkakaroon ka ng frustration and anxiety. Magkakaroon sa iba niya ng delay. Grabe, pinahirapan ako nito kasi may taong aalis. Or may taong paalis. A mother figure. A part of the family. Na palagi mo nakakaban o kasama. May kalungkutan na darating. Kasi aalis ito. Kasi magkakaroon na siya ng bagong journey. At mag-uumpisa siya ng sarili niya. Kailangan mo balansehin ang sarili mo. Hindi mo kailangan malungkot dahil dito. Kailangan mong magpakatatag kasi there's a transformation. Oh my God! Wag naman po. Baka may mawala. Wag naman po, Lord. Lord, please. Wag naman po. Huwag niyo lang isipin kasi ang dami niya namang energy sa mundo ito, ha? Arigato namaste, God bless.